Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw po ay pinaalalahanan po tayo ng Diyos na magbigay ng oras sa Kanya, tumugon sa Kanyang paanyaya na lagi siyang pakinggan at isabuhay ang Kanyang mga salita. Sa ating mabuting balita sa araw na ito o ang gospel po natin ngayon ay tumutukoy sa isang taong naghanda ng napakalaking pagsalo-salo, no? Kaya ini-invite niya ang mga taong nasa paligid niya. Naghanda po siya ng maraming pagkain, nag-ihaw po siya ng baka, basta lahat ng bagay na gusto nang ipaghanda ay ginawa niya. At isa-isa niyang inutusan ang kanyang mga alagad na pumunta sa mga kapitbahay para imbitahin ang mga tao. Pero sa sawing palad po, wala pong tumugon. Wala pong dumalo, meron man pero kaunti. So ano pong ibig sabihin? Ito po ay pagsasalarawan na ang ating Panginoong Hesus ay oras-oras, araw-araw po nag-i-invite sa atin para po dumalo sa kanyang piging, lalo-lalo sa misa. Kaya ang tanong po sa atin, paano po ba tayo nagbibigay ng oras? Sa ating lipunan ngayon, bihira na lamang po yung nagsisimba, bihira na lamang yung nakikipag-usap sa Diyos, bihira na lamang yung nagdadasal dahil wala ng oras, puro trabaho. Kaya ito po yung nakakalungkot. Dapat po mga kaibigan, huwag po nating kalimutan na ang ating Panginoon ay dapat first priority po natin kasi siya po ang magbibigay sa atin ng katapangan, kalakasan at grasya na kailangan natin sa araw-araw. Siya yung source of happiness natin. Alam niyo po, kapag wala pong Diyos sa ating buhay, kapag hindi po tayo patuloy nakikipag-usap sa Diyos, lagi po tayong mabibigo, lagi po tayong mapapagod, karoon ng problema o pagsubok dahil hindi po tayo nag-guide ng ating Panginoon. Kaya ito po yung minsan nakakalungkot sa atin na instead na unahin natin ang ating Panginoon, minsan po natitake for granted po natin ang kanyang presensya. Wala na akong oras magdasal kasi puro trabaho, marami akong labahin, marami akong dapat unahin. Mind you, my dear friends, please put Jesus as the center of your life. Kasi once na si Jesus na ang sentro ng buhay mo, siya na po yung gagalaw ng mga tungkulin mo, siya na po ang gagalaw ng mga ginagawa mo sa buhay. Then the blessing will shower on you, especially to your family. So my dear friends, please accept Jesus in your life. Piliin po natin ang ating Panginoong Hesus kasi lagi po siya naghihintay sa atin, lagi po siya nag-i-invite sa atin, pero minsan hindi po natin siya napapakinggan. Alam niyo po, kapag yung mga minamahal natin sa buhay, kapag nag-invite po sila tapos hindi po tayo dumalo, nasasaktan po sila kapag hindi po natin sila pinapakinggan. At ganoon din po ang ating Panginoon. Kapag hindi po tayo tumutugon sa Kanya, nalulungkot po ang ating Panginoon. At ito po ang dapat natin matutunan na sana marunong po tayong tumugon, dumalo sa piging ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikilahok sa misa, sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap sa Kanya, kahit kaunti lang, kahit 15 minutes, 5 minutes, magdasal po tayo, makipag-usap po tayo sa Kanya. Dahil yan po ay makakatulong sa atin para po mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok. Walang imposible po sa Diyos mga kaibigan. Kaya lagi po tayong magbigay ng panahon sa Kanya kasi ibibigay niya ang grasyang mahalaga sa ating buhay. Muli, ito po si Father Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, win po tayo lahat. God bless, dalay ko ng Diyos.